Ikaw ang aking tala sa gabing madilim. Ikaw ang bawat sana sa lahat ng hiling. Sagot sa akin. Kasama kami mga pulis. Sumuko ka na! Dahil sa ginawa ni Annalyn Santos na lagyan ng tracking device itong bag ni Zoe. Dahil sa hinanghinala nga itong si Annalyn na makipagkita nga ito sa kanyang ina na si Moira. At hindi nga nagkamali dahil napatunayan nga dito ni Annalyn na tama nga itong kanyang hinala. At dali-dali nga inaya ni Annalyn itong kanyang ama na si RJ at itong si Lynette na baka hindi pa makakalayo at makatakas itong si Moira. At dito nga, nag-enjoy naman na mag-usap itong dalawa at nagyayakapan pa habang nagpapaalam sa isa't isa. Subalit wala nga silang kaalam-alam na nasa likuran na nga itong sina RJ at may kasamang pulis. At dito nga na sinabi ni RJ kay Moira na ito na nga ang kanyang katapusan. At sumuko na nga ito at wag nang magtangkang tumakas dahil may kasama na nga mga pulis itong si RJ. At dito naman na agad na dinampot itong si Moira. At dito rin na sinisisi ni Zoe itong si Annalyn na kung bakit nilagyan niya ng tracking device itong kanyang bag kung saan ay nasundan nga siya dito ni Annalyn. At sinisisi siya na kung kasalanan ni Annalyn na kung bakit nahuli itong kanyang ina at makulong. Hindi sana dapat makatakas nga sana ito. Subalit sumagot itong si Annalyn na nararapat lamang daw na makulong itong kanyang ina dahil kriminal nga ito at dapat pagdusahan ni Moira kung ano man ang kanyang mga nagawa sa kanila. Sa kabilang banda, galit na tinawagan naman ni Giselle itong si Carlos Benitez at kung bakit binisita daw niya itong witness para sa kaso dito nila Moira. At dito nga nagbigay ng payo itong si Carlos na matibay na ebidensya ng araw itong nakuha nila Giselle na ransom money at itong cellphone ni Balahadja. Dapat daw ay hindi na nila kinukumpiska itong suspect dahil nakapagbigay na nga ito ng statement na kasalanan lahat ni Moira at ito nga ang mastermind. At dito na ibinaba agad ni Giselle ang telepono. Samantala, agad naman na kinausap dito ni Carlos Benitez itong kanyang abogado at pinadaan na lamang sa donation nitong kanyang pera na ibabayad sa kanya upang makalaya nga itong si Dax na witness kay Moira. At dahil dito tila magiging magaan itong kaso na tataharapin ni Moira dahil makakalaya nga itong witness na ito. At gagawin daw naman lahat ni Moira upang makawala sa pagkapusas na iyon at makulong dahil nang makarating na nga ito sa airport ay agad naman na sinalubong ni Giselle at pinagsasampal ni Giselle itong si Moira. Kulang pangaraw iyon upang kabayaran dahil sa nangyari nga dito kay Don Pepe. At syempre, hindi naman nagpapatinag itong si Moira at talagang lumaban siya dito kay Giselle na kapag nakawala daw siya ay mas higit ang kanyang gagawin dito sa ginawa ni Giselle sa kanya. At tila naiinis sa galit itong si Giselle habang narinig niya itong mga sinasabi ni Moira. Samantala, wala na nga nagawa pa itong si Zoe dahil nakulong na nga itong kanyang ina. At syempre hindi naman siya makakatakas dito kay RJ dahil lang sinungaling pa rin itong si Zoe at nagawang pagtakpan ang kanyang ina. At hindi sila naniniwala ngayon na baka may kinalaman din itong si Zoe dito sa nangyari nga kay Don Pepe dahil nagawa nga magsinungaling ito na sinasabi na hindi daw sila nagkikita at nag-uusap ni Moira at nagawa daw siyang saktan nito. Kaya yan naman ang ating pagkatutukan bukas mga kapuso. Dito lamang yan sa Abot Kamay na Pangarap.